Pare, saan mo siya nakita? Pwede bang ituro mo sa akin at nang mapuntahan? Pabirong saad ni Carlos kay Franco. Kasalukuyan silang nag-uusap ng kaibigan sa di kalayuan sa nakaupo niyang bride na kinukuhanan ng larawan ng ilang taga-media. Kimi ang ngiti nito na wari nahihiya sa atensyon ng mga tao. Nasa isang hotel sila kung saan ginanap ang reception ng kasal. His wife was taking a lot of attention from the guest, praising her and congratulating her. Sa mismong simbahan, Megsing sagot niya bago uminom ng champagne mula sa kopitang hawak. I'm having a hard time believing that. Parang pelikula lang pare. You're such a lucky man. She's beautiful and young. Pwede kang makasuhan pare. Napailing ito. Yun din ang naisip niya nung una, kaya pagkatapos ng kasal, ay edad kaagad nito ang tinanong niya. Celine is 19 years old. 11 years ang age gap nila. Kahit paano ay nawala ang pangamba sa pag-iisip na baka nasa minor de edad pa ito. Pero napakabata pa rin ito kung tutuusin. Glenda is 28 years old, kaya minadali niyang pagpapakasal dito. Pero napakabata pa ni Celine para maging asawa niya. Kung may pagsisisi man siyang nadarama, yun ay dahil sa gagawin niyang pagsira sa buhay nito. They would have their annulment when she reached 20. Hindi pa man ay sumasakit na ang ulo niya sa pag-iisip. It's really good na nagawan mo ng paraan na magiging gulo kung sakali, Franco. Pero paano ang parents mo? Pumayag ba sila sa ganitong setup? Nag-aalala ang tanong nito. Sinabi niya kay Carlos ang lahat ng plano niya pagkatapos ng seremonyas ng kasal. Bukod tanging ito lamang ang alam niyang makakaintindi sa kanya. I don't know about them. Wala na sila sa simbahan ng ikasal kami ni Celine. The worst they can do is to disown me. Baliwala niyang saad. Tinapik siya nito sa balikat. Pare, speaking of your parents. Agad na tumayo ito. Napatayo na rin siya nang sinenyas nito ang direksyon kung nasaan ang kanyang mga magulang. Kakapasok pa lang ng mga ito mula sa pinto. Agad na lumapit ang mga ito sa direksyon niya nang mamataan siya. Nasaan siya? Walang ligoy na tanong ng kanyang ama. Seryoso ang anyo nito, subalit hindi iyon kababakasan ng galit. Marahil ay dahil sa pagkakaunsyami ng inaakala nitong pagkapahiya niya sa pamilya. Sa tabi naman ito ay nag-aalala pa ring anyo ng kanyang mama. Lumapit ito sa kanya at binigyan siya ng halik sa pisngi. Congratulations anak, sa kasal mo. Wika nito at niyakap siya. Thanks ma. Nang kumala siya dito ay hinarap niya ang ama. My wife is over there. Inakay niya mga ito sa mesang kinauupuan ng asawa niya. Asawa niya? Yeah, she's her wife now. Not Glenda, not anyone. Nagtatakang bumaling sa kanila si Celine. Kinindatan niya ito upang isenyas na ayos lang ang lahat. Ayaw niya makaramdam ito ng uneasiness sa presensya ng kanyang mga magulang. Anong pangalan mo, Iya? Tanong ni Don Samuel. Hindi ito nakangiti subalit hindi rin naman ito nagpapakita ng pagkadisgusto. Franco took that as a good sign. Celine Mondragon po. Tumayo ito at inabot ang kamay ng kanyang ama. She shook his hand very politely. I'm Samuel Sebastian Iya. Ako ang ama nitong si Franco. Umupo muna tayo para makapag-usap ng maayos. Gumiya ito paupo na ginaya nilang lahat. Nagpakilala rin si Celine sa kanyang mama. Ngumiti dito ang kanyang ina. Ilang taon ka na ba, Iya? Simulang usisan ni Don. 19 po. Ang mga magulang mo. Napatingin ito sa kanya bago sumagot. Tumango siya rito. Housewife po ang mother ko at ang daddy ko po ay isang businessman. Kitang-kita niya ang liwanag na gumuhit sa mukha ni Don Samuel. Really? So are you related to Mondragons who owns the Mondragon Clothes Company? Kumpanya po iyon ng daddy ko. Nag-iisang anak po nila ako ni mommy. Kaya lang po, hindi po maganda ang sitwasyon ng kumpanya. Napayuko ito. Hindi napigilan ni Franco na hawakan ang kamay ng dalaga. Ipinapahiwatig niya rito na hindi nito kailangan pang alalahanin ang bagay na yon. Dahil nangako siyang tutulungan nito anuman ang mangyari sa pagpapanggap nilang iyon. Franco considered that truth, but he just couldn't believe na ang babaeng pinakasalan niya ay ang anak pa mismo ng mga Mondragon. Like Sebastian's, they also belong to the old rich elite. Alam ko ang pinagdaraanan ng kumpanya ninyo, Iya, and I'm willing to assist your father when it comes to financial support. Pareho silang napabaling ng dalaga sa ama ng asawa. Of course, natural lang na tulungan ko ang asawa ng anak ko. At ibabalik ko lahat ng business transactions sa pagitan ng S Metro Mall at ng Mondragon Clothing Company.
Hindi nakapagsalita si Celine, malamang ay dahil sa hindi inaasahang pagpapahayag na tulong ni Don. Kahit si Franco ay nagugulat sa reaksyon at salita ng sarili niyang ama. So, what were you doing then, Celine? Nag-aaral ka ba? Nag-aral po ako ng 4 years sa England. I took up music and arts. Sa kasulukuyan po'y wala pa po akong trabaho. Napatango-tango ang Don. Nawari lalong nagustuhan ng mga narinig. Good, good. Iha, napansin ko lang ang kakaibang mga mata mo. Do you have a foreign blood? Singit na tanong ni Doña Imelda, ang ina ni Franco. Russian po ang lola ng mother ko. Ang sabi nila, doon ko daw namana ang kulay ng mga mata ko. I see. They can really catch anyone's attention. Napakaganda mo, Iha. No wonder. My son married you right away. Nakangiting pahayag ng mama niya. Muntik na siyang masamid sa komento ng ina. Nagpapanggap bang walang alam ang mga magulang niya o ano? They knew that Celine wasn't supposed to be his bride. Subalit kung makaakto ang mga ito, ay para bang matagal nang kilala ang dalaga. Kapag nalaman ng mga ito ang mangyayaring annulment pagkatapos ng 1 taon, ay walang dudang kamumuhian siya ng mga ito. Mukhang ang mga plano niya ay magbabalik sa kanya. Congratulations on your wedding, Iha. You are my daughter-in-law now. Pagbati pa ng Don. Franco, here is your wedding present. Iniabot ng papa niya ang isang susi sa kanya. Iyan ang susi ng bahay na binili ko sa Ayala. Hindi mo pwedeng itira itong si Celine sa condo unit mo. Dumaan kayo sa mansion twice a week after your honeymoon. Pa! Hindi makapaniwalang sambit ni Franco. Tinapik siya nito sa balikat. Good job, Franco. You really didn't disappoint me. Alagaan mong mabuti ang asawa mo, anak. Huwindang ang utak ni Celine sa bilis ng pangyayari. One moment she escaped her wedding, and just a matter of hours, she got married to another stranger. Ibang klase ring magbiro ang tadhana. Ang kasal na tinakasan niya ay naging daan para sa isang kasal din ng bagsak niya. Ang pinagkaiba nga lang ay hindi siya habang buhay na matatali sa isang samahan na walang pundasyon at walang basihan. At ang sa kanila ni Franco ay isang relasyong walang pangalan. Nang marinig niya ang proposal nito ay alam niyang ito ang sagot sa kanyang mga problema. She knew that he's rich enough to help her parents. Subalit hindi niya lubos akalain na sobrang yaman pala nito. Pangalan pa lang nito ay nakakapraning na. Madalas niyang marinig sa mga business at elite parties na pinupuntahan ng kanyang mga magulang ang apelyidong Sebastian. The only son of Don Samuel Sebastian was the one of the handsome bachelor's list. Ang pamilya nito ang nagmamay-ari ng As Metro Mall na siyang pinakamalaking mall sa syudad. Sa lawak pa lang na impluwensya ng mga ito ay kayang-kaya ng tulungan ng kumpanya ng kanyang daddy. Nang maisip niya ang amay napabuntong hininga siya. Tiyak na hindi malaman ng mga magulang ang gagawin. She wanted to call them a while ago after the wedding, but Franco said that it's better to tell them personally. Sasamahan daw siya nito sa pagharap sa kanyang mga magulang para magpaliwanag at para maayos ang kanya-kanyang gusot sa pamilya. At ngayon nga ay nasa isang hotel suite sila para sa kanilang honeymoon kuno. 1 room, 1 bed, and 1 fake couple. Ano kayang kalalabasan ng lahat ng yun? Celine was inexperienced with those kind of things. At hindi niya alam kung paano ang gagawin niyang pakikisama kay Franco. Alam niyang wala itong interes sa kanya dahil nung una pa lang ay nilinaw na nito na maghihiwalay sila sa loob ng 1 taon. And they would never consummate their wedding para hindi sila mahirapang ipagsawalang bisa ang kasal nila kung sakali. At pagdating naman sa feelings niya para kay Franco, medyo asiwa siya sa presensya ng lalaki. Subalit alam niyang attracted siya dito physically. Sa dinami-rami ng mukhang nakita niya, ay dito lamang siya tinubuan ng crush. Nang halikan siya nito sa seremonyas ng kanilang kasal, akala niya mahihimatay na siya sa pinaghalo-halong kabat-hiya. Akala niya kasi sa pisngi lamang siya nito hahalikan. Napahawak siya sa mga labi nang maalala ang pangyayaring yun. It was her first kiss. Tinanong niya ang sarili, kung kay Gavin kaya nang galing ang halik na yun, magiging okay pa rin kaya sa kanya? She shivered on the thought. Nanlamig ang buong katawan niya. Ni hindi niya ma-imagine. Hey, it's your turn to use the shower. Napapitlag siya nang marinig ang boses ni Franco sa likuran niya. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa harap ng dresser para lamang magulat sa katawang bumulaga sa kanya. Naapakan niya ang laylayan ng gown niya. Nang mawalan siya ng balanse, imbes na bumagsak sa sahig,
ay isang matipunong katawan siya na pasandal. "Are you okay?" tanong ng asawa. Nakahawak ang magkabilang kamay nito sa baywang niya bilang suporta at ramdam ni Celine ang init na nanggagaling doon. Naamoy ni Celine ang aftershave na gamit ni Franco. It's really a pleasant smell. Para bang gusto na lang niyang pumikit at singhutin ito ng maghapong yun. Napalunok siya nang hindi sinasadyang napahawak ang palad niya sa balikat nito. Parang madudulong siya sa pagkakalapit ng mukha niya sa matipunong katawan nito. My God! Nakasuot lamang siya ng towel. Tumaas ang tingin niya papunta sa Adam's apple nito, patungo sa perpektong mukha ng binata. Tumutulo pa ang mga patak ng tubig mula sa basang buhok nito. May pinupukaw itong kung ano sa loob niya. Isang bagay na nagpapatunay na anak siya ni Eva. Nag-init ang mga pisngi ni Celine sa naisip. Tarantang bumitaw siya rito. Napatakip siya sa kanyang mukha. "Bakit wala kang suot?" Naiiskandalong tanong ni Celine. Tumawa ito na para bang isang joke ang tanong niya. "Nanggaling ako sa bathroom para maligo. Natural na tuwalya lang suot ko paglabas. Alangan namang doon ako magbihis gayong may kwarto naman." Bali walang dumaan ito sa harap niya at binuksan ang dresser. Humugot ito roon ng isang t-shirt at short. Saglit na napahinto ito nang hindi pa rin siya kumikilo sa kinatatayuan. "Are you just going to stand there and watch me?" Nagkibit balikat ito nang wala pa rin makuhang reaksyon mula sa kanya. "Kung sa bagay, okay lang sa akin." Aktong aalisin na nito ang nakataping tuwalya nang maimasmasan si Celine. Halos matalisod siya sa pagmamadaling makarating ng banyo. Dinig niya pa ang malutong na halakhak ni Franco. Gusto niyang batukan ang sarili sa pagiging inosente niya. At ang peking asawa niya ay hayun at pinagtatawanan siya. Tinatrato siya nito na parang isang bata. "And he had the nerve to test me. Kainis ka, Franco." Napatingin siya sa refleksyon niya sa salamin. Maraming nagsasabi sa kanya na kakaibang taglay niyang ganda. And her eyes were very captivating. Na parang isang kumikinang na emerald stone. Kumikislap sa ilalim ng araw at nangungusap sa liwanag ng buwan. Kailanman ay hindi niya binigyang pansin ang itsura. Umiikot lang ang mundo niya sa mga magulang at sa kanyang sarili. Iyon ang unang pagkakataon sa buhay niya na may makakasama siyang isang estranghero sa labas ng kanyang daigdig. At nagsimula siya makaramdam ng insecurities sa ilang aspetong kulang sa buhay niya. Wala siyang alam pagdating sa mga relasyon dahil hindi niya binigyan ng pagkakataon ng sariling lumabas mula sa kanyang comfort zone. Kaya nga madali siyang napapayag ng parents niya sa isang arranged wedding because she was just going with the flow of the river and never even bothered to go against the current. Ang lumalabas ay ang pagiging indifference niya sa ibang tao. Hindi niya sinubukang intindihin ang mga taong nasa paligid niya dahil natatakot siyang malaman na mayroong mali sa pagkatao niya. She's weak, a coward, a bit doubtful, at gusto niyang baguhin ang sarili. Magmula ng takasan niya ang kasal, ay naramdaman niya ang simula ng pagbabago. And Franco Sebastian was the first person to make her realize how the big world is. Nangiabot nito sa kanya ang palad nito, ay para bang alam niya na mag-iibang tingin niya sa paligid. Ang sabi ng parents niya ay may pagka-vulnerable siya. At ngayon niya naramdaman ang pagiging vulnerable when it comes to that man. Nang sabihin nito sa kanya na kailangan nito ng isang fake bride ng mismong araw na yun, ay hindi niya naiwasang magtanong. Hindi siya nito sinagot. At napaka-insensitive niya naman kung hindi niya pa makukuha ang nangyari sa lalaki. Ang galit na reaksyon nito nang malamang tumakas siya sa kasal. Ang preparadong setting para sa kanilang wedding acting. Ang malungkot na ekspresyon na nababanaag niya sa mga mata nito. At ang biglaang pag-alok nito sa kanya ng tulong, kapalit ng pagpapakasal niya rito. Everything did make sense. Franco was abandoned by a girl on his very own wedding day. Katulad ng ginawa niya kay Gavin. Guilty siya sa kinalabasan ng sitwasyon, subalit hindi siya guilty sa ginawa niyang desisyon. Para yun sa ikabubuti nilang dalawa ni Gavin. Wala silang inalaga ang relasyon ng lalaki at may pisikal na atraksyon ay hindi niya maramdaman dito. Manhid siya kung hindi niya aaminin. Isa sa mga dahilan kaya pumayag siya sa alok ni Franco ay dahil attracted siya rito. Subalit hindi iyon ang pinakarason niya. Celine really wanted to help her parents at magagawa niya iyon nang hindi sinasakripisyo ang sarili sa pamamagitan ni Franco. Inalis niya ang suot na wedding gown at tumapat sa shower. Itinaas ang mukha kasabay ng pagtulo ng maligamgam na tubig.
Tinitigan ni Franco ang hawak na lukot na sulat sa kamay. The same letter that turned his world upside down. Anong nangyari sa iyo, Glenda? Hindi niya maiwasang isipin ng nobya. No, she's not his girlfriend anymore. Iniwan na siya nito. Subalit hindi niya pa rin mapigilan ang sariling masaktan sa natitirang feelings niya para dito. Mahal niya pa rin ito. Hindi madali para sa kanya, nakalimutan na lang ang nobya. I love you, Glenda. Let's be together forever. Yakap-yakap niya mula sa likuran ng babae. Umikot ang itim na mga mata nito. Forever is a long time, But I don't mind spending my 10,000 years with you, Franco. Alright, huwag mo kong iiwanan Hanggang sa mga panahong yon, I'll do exactly the same with you. Nakangiting humarap ito at yumakap ng mahigpit sa kanya. You really are a liar. Bulong niya nang maalala yon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Franco? Saad ng isang kiming tinig. The familiarity on her voice calling his name amused him. Tumaas ang kanyang paningin sa tumawag sa kanyang pangalan. Nakatayo si Celine malapit sa may paanan ng kama. Nakasuot ng robe na hanggang tuhod ang haba. Kalalabas lang nito ng banyo at basa pa ang buhok nito. May pag-aalinlangan sa mga mata nito na nakatingin sa kanya. Mabilis niyang tinupi ang hawak na papel at ibinulsa. Franco knew that he was being unfair not telling her things regarding Glenda. Kahit peka ang kanilang magiging pagsasama, ay may karapatan pa rin itong malaman ang mga pangyayaring sangkot sa pinasok nito. But he couldn't tell her about that yet. Ang pag-usapan ng bagay na yon ay para lamang asin na ipapahid sa sugat. Magdudulot lamang iyon ng hapdi. He sighed and stared at her. Nakakaistorbo ba ako sa'yo? Tanong nito. No. Agad niyang sagot. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa kama at lumapit dito. How can you even think of that? It's just that. He sighed again. I'm sorry if I made you feel that way. Sobrang dami lang nang nangyari in just one day. Medyo magulo pa rin ang isip ko. But I swear that I'm not going to break my promise with you. Kakausapin natin ang parents mo bukas. I'll explain everything to them. Well, I expect na hindi nila mapapalagpas ang nangyari dahil pinakasalan kita na wala ang kanilang permiso. But you don't need to worry. Hindi ko hahayaang masira ang relasyon mo sa pamilya mo. Hinawakan niyang ulunan nito at ginulo ang buhok nito. Nagulat siya nang biglang iniwas nito ang ulo. Don't treat me like a kid. 19 na ako at malapit na ring mag-20. I'm already an adult. Wika pa ni Celine na nakataas ang kilay. Napatawa naman si Franco. Celine really did amuse him inside out sa mga sinasabi at inaakto nito. Nangingiting itinaas niya ang dalawang kamay nang makita ang masamang pagkakatingin nito sa kanya. Sorry, hindi ikaw ang pinagtatawanan ko. Pagsisinungaling niya. Gigil na itinulak siya nito. Nilagpasan siya nito at padarag na humiga ng patagilid sa kama. Hey, huwag ka nang magalit. Naupo siya malapit dito. I'm not making fun of you. Don't take it that way. Alon niya rito. Namamangha siya dahil sa air of familiarity sa pagitan nilang dalawa ni Celine. Wala pa silang isang araw na magkakilala, subalit para bang matagal na silang nagkita. Ikaw ang nag-propose sa akin ng kasal na to. If you're not satisfied with me, pwede mo namang iurog. Sad nitong nakasimangot pa rin ang kilay. Wala akong sinasabing ganyan. Sorry if I got you offended. Let's be friends, okay? Umangat ang mukha nito mula sa pagkakayukyok. Friends? Anong klase ng pagkakaibigan ang gusto mo? Napakamot siya sa ulo. Friends? Maging mabait tayo sa isa't isa. A companion to turn into times of troubles. Kung sinasabi mong magiging magkaibigan lang tayo, then hindi natin gagawin ng bagay na yon? May pangambang tanong nito. That thing what? Yumuko si Celine at umiwas ng tingin sa kanya. Yung ginagawa ng mga mag-asawa after nilang makasal. Tigagal si Franco sa sinabi ng asawa. Agad niyang naintindihan ang sinabi nito. Napalunok siya nang wala sa oras. Bumaba ang tingin niya sa ayos ng dalaga. No, what were you thinking, Franco? She's off limits. Napaubo siya. Celine, you see, kapag ipinanal natin ang kasal, it would be easy if the grounds would fall on unconsummated wedding. At hanggat maaari ay, ayokong mag-take advantage sa'yo sa kahit na anong aspeto. Paliwanag niya.
Huminga ito ng maluwag matapos marinig ang sinabi niya. Alam kong mabuti kang tao, Franco. It's just that I don't know what I should feel about this whole thing. Sa totoo lang, natatakot ako. She looked at him. Her green eyes became teary. Your parents are nice, at magsisinungaling ako sa kanila sa loob ng 1 taon para lamang maisalba ang kumpanya ng daddy ko. Masama akong tao. Parang dinagana ng mabigat na bagay ang puso ni Franco nang makita ang luhaang mukha ng dalaga. He couldn't help himself but to pull her on his arms. Shh! You are not. Ako ang may pakana ng lahat. Ako ang may kasalanan. Sisiguraduhin kong hindi ka masasaktan sa anumang kalalabasan ng pagpapanggap natin. He cuddled her and caressed her long hair. The urge to protect this little girl was very strong, that it surprised him. Noon lang siya nakaramdam ng ganoon. All the girls she had an affair with were all independent, even Glenda. Tanging si Celine lamang ang medyo may pagkasubmissive. Franco, sinabi mong hindi mo ko gagalawin, pero nagawa mo ng kunin ang first kiss ko. Muling napalunok si Franco nang makita ang ginawang paghaplos ng dalaga sa sariling mga labi nito. Naistatwa siya. Lumalim ang paghinga niya at bumilis ang tibok ng puso niya. Lalo siyang naturete nang tumaas ang 2 kamay nito sa likod niya. She hugged him back like it's the most natural thing to do. I don't know what's going on with me, but it's really a relief that Franco is here. Naniniwala ako sa iyo at susundin ko ang lahat ng gusto mo. Mabilis na kumalas siya rito. Hindi niya sigurado kung kaya ba niyang kontrolin ang kanyang sarili kung hindi niya ito pinakawalan. I'm going to sleep on the couch. You sleep here on the bed. Mabilis siyang tumungo sa kinaroroonan ng sofa. Isang huling sulyap ang binigay niya kay Celine. Paano na ang pagsasama ni Celine at Franco sa isang bahay? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.